Eto na mga kababayan ang matinding reaksyon ngayon ng Russia sa ginawa ng US at Israel sa Iran. Malinaw at matindi ang posisyon ng Russia sa isyong ito. Mariing kinondena ng Foreign Ministry ng kanilang bansa ang mga pag-ataking ito bilang isang pre-planned at unprovoked act of armed aggression laban sa isang soberanong estado at sinabing dapat agad itong itigil at palitan ng diplomasya. Ayon sa Russia, ang pagsalakay daw ng US at Israel ay naglalayong itago ang tunay na intensyon nito. Ang intensyon na tuluyang baguhin ang rehimen ng Iran na itinago o ibinalot raw sa nuclear concerns. Maaring magdulot daw ito ng isang malawakang humanitarian at economic catastrophe sa rehiyon. Bukod sa pagkondena, inilahad din ng Moscow ang pag-aalala na ang mga karahasan ay hindi lamang dapat tingnan bilang simpleng military engagement. Ang pagpaslang sa lider ng Iran at ang destabilization nito ay maaaring mag-trigger ng nuclear proliferation. Hindi lamang sa Iran kundi pati sa mga karatig na bansang Arabo na maaaring maghangad din ng sariling nuclear na kapasidad bilang deterrent. Ayon kay Sergey Lavrov na Foreign Minister ng Russia, wala pang ebidensya na ang Iran ay tunay na nagpo-produce ng nuclear weapons, kaya ang ginawang opensiba ay maaaring pagbaliktarin mismo ang layunin ng mga naglunsad nito. Hindi lang mga pahayag ang ginawa ng Russia, may mga konkretong aksyon na rin silang kinahap. Dahil sa laganap na digmaan, pinahinto nila pansamantala ang construction sa mga bagong unit ng Bushehr Nuclear Power Plant sa Iran dahil sa mga panganib na dala ng airstrikes at inalis ang ilang mga manggagawa para sa kanilang kaligtasan. Ang desisyong ito ay nagpapakita na hindi lamang politikal na retorika ang posisyon ng Moscow. May practical na hakbang din silang isinagawa upang protektahan ang mga Russian citizens at interest sa loob ng Iran. Samantala, si Vladimir Putin ay nakipag-ugnayan sa mga lider ng mga bansang Arabo sa Gulf upang iparating ang mga alalahanin ukol sa paggalaw ng armadong pensyon at mga potensyal na banta sa oil infrastructure. Maging ang mga kalakalan ng langis at presyo sa international na merkado ay naapektuhan dahil sa mga pag-atake sa rehiyon. Kaya diplomasya ang pinipilit ng Kremlin. Sa tono ng Russia ngayon, wala pa silang plano na ituloy sa isang malaking digmaan ang conflict ngayon sa Middle East. Tama lang ba ang desisyon ng Russia